President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng barel sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng barel, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito isyu ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayong mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad.
at tayo mismo dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit man sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.